am Lizelle from UPLB, and I am part of the Puso and Bulsa development team po. Yan. So for this morning, like what VP Augie has mentioned, we will be focusing on IPCR targets. So this is the users training for the IPCR target setting using Puso. So for the questions, we will entertain the questions later on after the training session. We will dedicate a portion for the question and answer. Thank you very much. You can also lodge your questions through the chat box, and we will try to answer them later or during the training session po. Thank you very much. Okay. So for the training, before we start, let's have an overview first of the IPCR targets modules. So this slide contains the IPCR targets module that will be used by the unit. So yung unit po natin, ang gagamit po nito sa unit ay yung mga administrative personnel po natin, the creators of the IPCR targets, as well as the approvers of the IPCR targets po natin within the unit. So those are the supervisor, the unit head, and then if we have clusters or committee that checks the content of the submitted IPCR targets, gagamitin din po nila itong mga modules na ito. So sa module na sa IPCR targets po, we can see three main modules. So we have the approved targets. So these are for the approvers within the unit. And then we have the set IPCR targets. Dito po natin i-encode. You are i-create yung mga IPCR targets po natin for this cutoff po, for this period. And then, we also have the view IPCR targets. So, dito po natin makikita yung mga drafts and then the in process na mga IPCR targets po na ginawa ng ating admin personnel. So, approved targets, it is dedicated for our approvers, unit approvers, such as the noters of the IPCR target, endorsers, checkers, and approvers. We have the intermediate and the final approver within the unit. Yung set IPCR target po, ito po yung gagamitin ng ating admin personnel in creating and submitting their IPCR target for the period. And then, the module view IPCR target naman po, this can be used by the approver and by the creator of the IPCR target to view the content of their IPCR target submitted to the system. Ayan po. So next naman po ay focusing on the approved target. So this module will be used by the unit approvers po. So kung meron po tayong participants ngayon na unit approver, please take note of this, of the content of this discussion. So approved targets, we will be using this module to decide on the submitted IPCR target of our admin personnel. So we have several IPCR approvers, types of approvers. So the first one is noter. So unit approvers who note the content of the IPCR target. We also have endorser, unit approvers who endorse the IPCR target. Checker, unit approvers who check the content of the IPCR target, such as admin officer, PMT, chair, or committee, and others. And then we also have intermediate approver. So the intermediate approver is a unit approver who approves the content of the IPCR target for the next approver's evaluation. So this should be used to send the IPCR target to the next unit approver. So, may mga cases po kasi na multiple approvers yung nag-a-act on the IPCR target of the admin personnel bago po siya pumunta sa HRDO. So, kapag ganun po, we can declare those multiple approvers as intermediate approvers. And then, for the final approver naman po, ito po yung
final approver ng IPCR target within the unit bago po natin ipasa yung ating IPCR target sa ating HRDO. So, if final approver po, yung type ng approver, ng unit approver, pag in-endorse niya na po yun or in-approve niya po yun, ang sunod na step po nun ay HRDO analyst na po or processor. So we also have this decision, return to origin decision. So this is available to all types of approver, wherein if we select this decision, ibabalik po ng system yung ating IPCR target sa ating admin personnel. So ayan po. So kung meron pong mga ipapa-revise, for example, supervisor or si department head, doon sa IPCR na ipinasa ng ating admin personnel, pwede niya po itong gawin using puso. So she or he has to choose this decision, and then after po masubmit nito sa system, babalik na po ito sa set IPCR target module ng ating admin personnel. Okay. So let's go to the details now of the different IPCR targets module. So the first one is set IPCR targets module. So this module will be used by our admin personnel in submitting their IPCR target for the period. So ito po yung ating module. No? Makikita po natin yan sa menu ng ating account sa Puso. However, no, we have to check first if we can access our Puso account. Ayan. So, if you have access to the internet and you can log into Puso, no, puso.up.edu.ph, kindly log in through by using your UP Mail. Yan. So, pag nakapasok na po kayo sa Puso, um, kindly check if you have this user role administrative personnel. So this will be the user role that should be used no, in creating or setting your IPCR target. So as mentioned by VP Ogie earlier, we have to assign or give this user role to our admin personnel kasi po gagamitin din po natin ito in applying for our personal leave na later on magkakaroon po ng module sa Puso. Ayan. So mamaya po makikita natin kung ano yung mga available modules under the user role administrative personnel. What if wala pa pong Puso account? Ano po? So, kailangan po natin mag-request sa ating HRDO and then para ma-assist po tayo kung paano po tayo magkakaroon ng user account sa Puso. Okay? So, ito po ay for regular employees po, regular admin personnel employees. Paano po kung wala po tayong user role na admin personnel? Ganun din po, no? Please course through your concerns or your request to your HRDO para ma-advise mo nila kayo kung ano yung tamang yung mga necessary steps to be done, no? Para magkaroon po kayo ng access to Puso and user role na admin personnel. Ayan. So kung meron naman po kayo nitong dalawang ito, ready na po kayo no, to use no, the IPCR targets module. However, as mentioned earlier, it will be deployed in the production or in Puso on January 15. So by January 15, please expect to see this module set IPCR targets in your Puso account. Yan. So sa step 2 naman po, we can now create new target form or we can now submit our IPCR targets for the period. Yan. So kapag clinic po natin si set IPCR targets, ito po yung makikita natin. Ayan. So wala pong laman kasi wala po tayong drafts no na nagawa pa doon sa dito sa application. So we click create new target form. Yan. So, to submit your IPCR target for the period. Yan.
So, bago po tayo pumunta doon sa mismong form sa puso, let's compare it first, no, with the um, actual IPCR form that we are using, no. Ito yung ating manual or hard copy, ay copy of the IPCR. Yan. So, hopefully familiar naman po ang lahat sa IPCR form. Standard naman po itong form na ito. Ginagamit naman to ng lahat ng CU. Ayan po. So, sa IPCR form po, i-point out lang po natin kung ano po yung mga information na ipapasok natin sa Set IPCR Targets module. So, yung una po ay um, hindi na po natin kailangan magpasok nito, yung information po natin, employee information. Kasi po, lahat na po ng ating employee information ay nakaload na po sa puso. Ayan. So, yun po yung kagandahan. Ano, hindi na po tayo paulit-ulit na magta-type ng mga information na hindi naman po nagbabago or madalang pong magbago. Ayan po. So, pag sa puso po, hindi na po natin to kailangang fill outan, pero kailangan po nating ilagay yung period. Yan. So, January to June 2026, na yun po yung kailangan nating ipasa ito po yung period natin. So, next naman po ay yung target line items. Ayan. So, sa puso po, ang kailangan po nating ipasok ay yung major final output, yung mga laman po ng major final output, and then the success indicator, ayan po, targets plus measures, and then the percent distribution of each row in the strategic function. Ayan po. So, familiar naman po tayo na meron po tayong tatlong types of strategic functions. Ay, meron po tayong tatlong types dito ng function. So, we have strategic, core, and support. Ayan po. Tapos, lahat ng ito po ay dapat mag-total to 100%. Ayan. So, sa current po natin na practice, no, kung Excel po yung ginagamit natin, possible na formula naman po ito. Pero sa puso, hindi na po kailangang i-compute pa, no, i-total pa itong mga ito kasi gagawin po yun ng puso for you. Yan. So, after po nating maipasok yung target line items natin, kailangan naman po nating iset yung ating unit approvers. Ayan. So, paki-note po kung sino po ang ating immediate supervisor, sino po yung unang pipirma, or mag-approve or mag-note, check, endorse ng ating IPCR target, and then sino po yung final approver natin bago natin siya ipasa sa HRDO. Ayan. So, importante po na i-note natin yung final approver kasi hindi po tatawid to HRDO yung ating IPCR target kung wala pong approval, no, ni final approver. Ayan. So, ito po, sila po yung ating unit approvers na tinatawag. At sa puso, kada admin personnel, posible na iba-iba yung unit approvers, yung set of unit approvers. Kaya ang ginawa po natin dito ay bawat admin personnel, siya po ang mag-set ng unit approvers or yung unit approval path ng kanyang IPCR targets. Ayan po. Okay? So pag napirmahan na po, no, ni final approver sa unit yung ating IPCR, pupunta na po yan kay HRDO at ipaprocess na po nila yan. Ayan. So, ang focus po muna natin sa Set IPCR Targets module for the admin personnel po ay yung pagpasok po ng target line items. Ito po yun, yung tatlong columns. And then, yung pag-set up po ng unit approvers. And then, lastly po pala ay pag-attach ng IDP. Ayan. So, required attachment po ang IDP sa IPCR target po natin ngayong period. Okay po. Yan. So, going back na to the PowerPoint presentation po, yun po yung ano natin, no? Current natin na IPCR. So, ano naman po ang itsura ng IPCR set nung creating IPCR target po sa puso? Ayan. So, pag clinic na po natin yung create target form, ito na po yung makikita natin.
So, meron po tayo ditong target setting header. Ayan. So, meron po tayo ditong information na employee information such as employee. Yan. So, kaya po importante na yung user role na gagamitin nyo po in setting the IPCR target ay admin personnel dahil yung admin personnel po na role ay i-attach natin sa inyong employee record. So, kaya po dito, no, sa employee na field, lalabas na po automatically yung inyong name, no? Yung inyong employee information, such as the name of the employee here, na naka-register sa puso. Kung mali po yung pangalan, for example, hindi po updated, no? Nagpakasal na po kayo, nagbago na po kayo ng apelyido, tapos hindi hidden name pa po ninyo yung lumalabas dito, kindly coordinate that with your HRDO para ma-update po nila yung inyong information, employee information sa puso. Yun. So, isa po yun sa dapat na i-check ng ating admin personnel. Kung tama po yung employee, tama po ba yung employee number, and then yung current designation. At itong employee number po, kung may mali po ulit sa employee number nyo, makiki-coordinate po sa HRDO. Yung current designation, kung hindi po updated, na-promote po kayo last year, pero hindi pa po nag-reflect, or na-promote po kayo this year, hindi pa po nag-reflect yung inyong new designation, no? Makiki-coordinate din po ulit ito sa inyong HRDO. Ayan. So, alam po nila kung paano yan i-update. Kasi ang admin personnel po, hindi po ninyo ito pwedeng ma-edit. Hindi po to editable sa setting IPCR target form. Okay po? So now po, ito po yung kailangang iset ng admin personnel, yung rating start date and rating end date. Yan. So, January 1, 2026, tapos June 31, 2026. Ayan, okay po. Check pa ako. Yan. So, ito po, importante po dito na iset sa part na ito, sa target setting header, yung rating period. Ayan po. Tapos, sa pangalawang subsection naman po, makikita na natin yung target setting line items. So, mamaya po, no, sa susunod na slide po, ano po ba yung itsura noong target setting line item. So, dito na po natin ipapasok yung mga targets po natin na for this period. And then sa third subsection po natin, we have the unit approval path. So again, possible po, iba-iba yung inyong unit approval flow, no? Kaya ang gagawin po dito, yung admin personnel po ang mag-create ng kanyang unit approval flow. Note lang po natin na ang ilalagay lang po dito na approvers or yung sequence ng approval ay kung ano po yung pinagdadaanan ng inyong IPCR target within your unit hanggang bago siya maipasa sa HRDO. Okay po? So, we also recommend no that the unit approvers check no if kompleto no yung mga unit approvers na dineclare or naiset ng ating mga admin personnel. Yan. Kasi within the unit naman po, most likely pare-pareho po yung unit approvers. Kung i-compare po natin sa ibang unit, dun po possible na magkaroon ng pagkakaiba. Ayan po. So maganda po na i-guide din po tayo ng ating mga unit approvers or ng mga admin staff natin na nakakaalam kung paano ba nira-route no, or pina-process itong IPCR targets within the unit. No, para iisa din po yung ating mailalagay dito na approver, set of approvers within the unit. Okay po? So, ayan, unit approval path. And then, pag kumpleto na po yung subsection 1, 2, and 3, pwede po nating i-cancel and return. Ito yung mga available actions. Pero, teka lang, balik po muna ako dito sa unit approval path. So, makikita po natin dito, meron po ditong message, no? So, sabi, at least one final approver is required. So, i-check po ng system kung yung yung approval path na declare po ay may isang final approver. So, that's a requirement po para ma-enable yung save. Save as draft and then save and submit na button. So, dapat po may final approver. So, as mentioned earlier po, yung final approver natin, yun po yung
unit approver, na kailangan mag-approve nung ating target bago natin ipasa sa HRDO yung ating IPCR target. Okay, so pwede po siyang si unit head po or department chair, ganyan. Depende po sa unit natin. Ano po? Yan. So, dito po, sa options na part, meron po tayong mga nakikita ulit na error message, no? So, nakalagay dito, cannot save target due to missing target outputs, start date and end date are required. Ayan. So, may mga prompts po ito, no? Or information kung ano po yung dapat nating i-fill out pa doon sa form na mga required, no? Yan. And then, cannot compute total percentage due to missing value since hindi pa po tayo nag-a-add dito ng target line items. So, ito po, chine-check po nito kung 100% po yung total ng mga targets na naiset po natin. Yung percent distribution po, kung nag-total siya to 100%. Okay po. Yan. So, sa portion din po na ito, makikita natin yung mga actions such as cancel and return to main kung ayaw na po nating ituloy yung ating paggawa na ng IPCR target. We can also save the IPCR target as draft. And then, later on, pag na-save as draft po natin, we can save and submit na, no? Clicking the save as draft will lead us to the IDP uploading interface. Yan. So, focusing on the target setting line items po muna. Yan. Pag nag-add target line item po tayo, ito po yung lalabas, no? For the first row number, may row number po tayo kung pang ilan siyang row. And then, ano yung functional areas na papasukan ng target, kung strategic, core, or support. And then, ano yung major final output. And then, ano yung success indicator. The target plus measure, yun yung nakalagay sa ating IPCR form. And then the percent distribution, and then the rating, either quality, efficiency, or timeliness. Yan, QET. Check ko na lang. And then, yung rating po, no, dati, wala po talaga siyang column. Kung mapapansin niyo po sa ating actual IPCR, wala po siyang column. May pinapasok lang po siya dito sa success indicator na column, no? So, ngayon po, finormalize na natin or binigyan na talaga natin siya ng column para hindi po siya makalimutang lagyan ng ating admin personnel. Ayan. So, at least one rating type na should be toggled dito po. Otherwise, hindi po siya, magkakaroon po ng error message. Hindi po natin siya masasubmit. So, ano po yung kailangan nating i-ensure in creating or encoding our targets here? No, dapat po may functional area, tama yung functional area. The major final output, ayan po, fill out po natin yan. The success indicator, percent distribution, kailangan po natin mag-indicate kung ilang percent yung kanyang contribution or distribution dito. Tapos, required din po yung type of rating, either Q, E, or T. And then, makikita po natin dito sa last column, pwede po tayo mag-add ng new row dito sa baba, or pwede nating i-delete itong current row na to kung redundant or na-double tayo ng gawa. Ayan, pwede po natin siyang i-delete. So, yun po yung mga actions po na available per row. Yan. So, again, in this subsection, no, we have to encode the targets. So, the functional areas, the MFO, success indicator, percent distribution, and the rating type. Okay. So, after clicking the save as draft na action po, we will be led to this interface, no, where we have to upload the IDP, no, the IDP of the previous performance evaluation result. So, it appears after clicking the save as draft button. Yan. So, all IPCR forms are required to submit an IDP attachment based on the results of the previous performance evaluation. Yan. So, dito po, no, select files lang po ang available. Wala po tayong parang indicate Google Drive link, ganyan. Wala po. So, we have to upload, no, upload the PDF of the IDP of the previous performance evaluation. Okay? And then after that, no, pwede na po nating i-submit
save and submit or save as draft yung ating IPCR targets. Okay. So, mamaya na po tayo demo talaga sa test site. Idiretso po muna natin yung discussion on the different modules. Yan. So, ngayon po, nakapagpasa na po si admin personnel ng kanyang IPCR targets sa puso using the set IPCR targets module. So, this module naman po can be used in viewing, no? In viewing the submitted IPCR in any status. Kung nasa draft man siya, kung for unit approval man siya, for HRDO analyst checking ba siya, ganyan. So, ito po yung gagamitin nating module na to view our IPCR targets. Yan. So, ito po yung module na yon, view IPCR targets. And once we click the view IPCR targets po, ito po yung makikita natin. Yan. So, ang kagandahan po dito, no, yung mga previous IPCR targets po na naipasa natin, documented po siya dito sa puso. Kita po natin yon, no? Pwede po nating balikan anytime, no? You just have to log into puso. Tapos, punta po sa view IPCR targets. For example, gusto niyo po makita kung ano ba yung naging IPCR target nyo during noong mga nakaraang period. So, punta lang po kayo dito. Yan. Tapos, dito po, meron po tayong mga filter buttons, filter fields, such as the unit and employee. Ayan. Tapos, makikita na po natin yung mga IPCR targets na naipasa po natin. So, sa ngayon, draft po yun po yung nakikita natin. Pero pwede po nating makita kahit na yung mga approved na, no, yung mga for HRDO analyst checking. Yan. So, dito lang po kayo pupunta. So, yung View IPCR Targets module po, this is available to um, all users that processes, all users that process and create IPCR targets. Yan po. So, ito po ay available din po sa ating unit approvers, available din po siya sa ating HRDO. So, iisang module po yung gagamitin natin for viewing yung IPCR targets. So, there is an important note here, no, that this module should also be utilized or used in checking or in discussing the submitted IPCR, especially during the discussion no, between the supervisor and the staff or admin personnel. Ayan po. So, pag napasa po ni admin personnel, no, yung kanyang IPCR targets, so meron po yung discussion with the supervisor, may alignment, ganyan, with the priority of the department or of the unit, ganyan. So, you can use this module, no, para makita yung content ng IPCR targets. Ayan. So this module is available to all users and can be used to view the submitted IPCR before the supervisor endorses the submitted and agreed upon targets. Ayan. So very important po na yung targets ay agreed upon by the admin personnel and with the supervisor. Ayan. So dapat align po ng targets, no, yung supervisor and the admin personnel. Ayan. And inform po si admin personnel kung may changes dun sa kanyang IPCR target na gustong i-implement si supervisor. Okay po. Yan. So, kindly utilize this module po, no? Aside from the set IPCR targets. Yan. So, ito po, no? So, makikita po natin dito yung listahan ng mga IPCR targets na naipasa natin sa system, sa puso. Tapos, when we click the view action here, no, we will be able to see, no, the content of the IPCR target submitted. Yan. So, ito rin po yon, the employee, ano yung employee information, the rating period, and then the target line items. Yan, kung saang functional area po siya pumasok, and then ano yung percent distribution, and then the rating type. Yan, kita po natin dyan. So, nakihan ko lang po. Oopsie. Parang hindi ko pala malakihan. Sige, so ano ko na lang po, no? I-highlight ko na lang po itong sa QET, no? QET na column. Kung wala pong laman, ibig sabihin hindi po natin siya tinagel, no? Hindi po siya kasama sa rating type for that specific row. Yan. So kung ano lang po yung may um, um,
laman dito, ayun, Q, E, or T, ibig sabihin yun po yung rating type na mag apply doon sa row na yon, sa target na yon, target line item na yon. Okay? And then unit approval path, makikita din po natin dito, no? So, kung sino po yung approver and then the type of approval, no? If for checking ni sir or for final approval ni sir. Ayan. So, pwede rin po nating gamitin ito ng mga unit approvers to check kung kumpleto po yung mga unit approvers na nailagay na ng ating admin personnel. Tapos, IDP attachment, we can download the IDP document, the attached IDP document here. And then the document history, yan, makikita po natin kung ano-ano po yung mga naging actions, no, sa ating IPCR target. Okay. So, hindi po natin pwedeng i-edit yung laman ng IPCR target na nakikita natin sa View IPCR Targets module. Pwede lang po natin siyang ma-edit kapag naka-draft po siya at using set IPCR targets. Ayan. So next po ay approve targets module. So this is for our unit approvers naman po. So paki-note na lang po yung ating mga admin officer here, mga department head. Ayan po. Ito po yung module na gagamitin nyo in approving the targets no, of your admin personnel. So, dito po natin siya makikita under IPCR targets, approve targets. Yan. So, once we click the approve targets module po, ito po yung makikita natin. So, makikita po natin yung mga list of IPCR targets submitted and for our action. Yan. So, dito po, no, may listahan po dito of targets from our admin personnel. And then, we can click this button, approve, to act on or to submit our decision no, on the submitted IPCR targets of our admin personnel. So, pag click po natin yan, makikita po natin yung information no, or yung content ng IPCR target. Same po ito with the create form, no? Create target form. Yung layout ng create target form natin. So, ito po yung employee information and then rating period. Ay, sorry po. And then the target line items and then the approval path, IDP attachment, document history, and may nadagdag po ditong subsection which is the approval options. Yan. So, ito po yung unique for the approved targets module. So, yung mga unit approvers po natin, using the approved targets module, no, have this subsection, no, in the approved targets module. So, may mga cases po, no, na may ipapabago, ganyan, may ipapadagdag sa major final output or ipapa-revise dun sa percent distribution yung approver. O kaya naman dito sa rating type, ganyan. So, ano po ang dapat gawin ng ating approver? We can return, ayan, we can return the IPCR target to origin. Pabalik po sa admin personnel. And then, required po na maglagay ng remarks. So, ano po yung kailangan niyang baguhin, anong area or subsection po yung affected, ano po yung specific value, ganyan. And then, this should also be discussed no, with the admin personnel no, bago tayo, depende po sa diskarte no, kung bago natin ibalik no, sa admin personnel, i-discuss na natin ano yung gusto nating ipabago doon sa target or ibalik muna natin and then saka po natin i-discuss habang ine-edit ni admin personnel yung kanyang targets. Ayan po. So, only the admin personnel can edit their set target. Okay? Ayan. So, balik lang po muna ulit ako dito. Ayan. Tapos, approval path, again po, makikicheck yung mga unit approvers po natin, kumpleto po ba yung approvers no, na-declare or nailagay ni admin personnel. Baka po kasi may skip no, na approver within the unit. So, ibabalik po yun ng HRDO. So, maganda po na i-check na po natin no, ng unit approvers. Tapos, for the IDP attachment, kindly ensure na lang din po na may
na tama po yung IDP attachment, no? Required po yung IDP attachment, and then the document history, and then approval options. So, focusing on the approval options po, dito po papasok yung type of approval, no? That can be selected or designated na to the unit approver. So, meron po tayong 5, noter, checker, endorser, intermediate approver, and then the final approver. Yan. So, kada type of approval po, maaapektuhan po noon yung available decisions na makikita ni approver dito po sa decision drop-down list niya. So, kung sa set IPCR targets po, ang inilagay ni admin personnel ay noter po itong specific employee, makikita niya pong decision dito sa drop-down ay note and then return to origin. Kapag inassign naman po siya as checker, makikita po niya ditong decision ay check, return to origin, endorser, endorse, return to origin, intermediate approver, approve, return to origin. So again, highlight ko lang po, emphasize ko lang po, yung intermediate approver, ito po yung ginagamit to approve the IPCR target to the next unit approver. Kapag final approver po, ang next na nun ay HRDO na po. Yan. So, required po na may final approver yung ating approval path, unit approval path. Yan. So, may mga units po na walang noter, wala pong checker, diretso po intermediate approver, tapos final approver, or yung iba naman po may checker, and then final approver. So, depende po yun sa inyong unit, no? Kung ano po ba yung pinagdadaanan na approval ng yung inyong IPCR target. So, hindi po ang sistema ang mag-a-adjust sa inyo. Kung ano po yung pinagdadaanan po, yun po yung ipapasok natin. Ano po? Ayan. So, again po, checker, recommended po siya sa mga PMT, committee po natin. Ayan po. Tapos, yung final approver, kung siya na po yung pinaka mag-a-approve dun sa unit. Next na po ay HRDO, si final approver. Final approver yung isa-set po natin or assign natin sa kanya na approver. Yan. So, connected po yan dito sa decision drop-down list po ng ating unit approver. Okay? Yan. So, please don't forget na to indicate in the remarks kung mag-return to origin po tayo, bakit natin binabalik para documented din po, no? Yung mga ganong cases, no? Or yung mga reasons, no? Bakit natin binabalik. Okay? Yan po. So, mamaya makikita naman po natin din sa demo, no? Kung saan po ba ito papasok. Okay. So, next naman po ay yung HRDO approved targets module. So, this is for HRDO lang po. Ano, sa ating analyst, processor, section chief, director. Ayan po. Or division chief, ganyan po. So, meron po tayong separate na module for the HRDO. Yan, hiniwalay na po natin yan. So, for the HRDO po, dalawa po yung modules nila, HRDO approval path and then HRDO approved targets. So, ito pong HRDO approved targets, it is the module to be used by HRDO on submitting their decision on the submitted IPCR target of the unit. Yan. So, yung HRDO approval path naman po, it is used to set the approval path of IPCR target after the approval of the unit. So, within the HRDO, ano naman po yung pagdadaanan na approval noong IPCR target. Ayan po. So, dito po sa type of approver for HRDO approved targets, nawala na po yung intermediate approver. Ang meron na lang po, panote na lang po, HRDO, na noter, you have the type of approver noter, endorser, checker, and then final approver. Yun na lang po. Ano? So, return to origin is still available to all types of approver. Yan. So, anytime po, any moment, no, or any status in the of the IPCR target, pwede po natin siyang ibalik to the admin personnel. Lagi pong pabalik to admin personnel kapag return to origin. Yan po. Okay po. So,
looking at the um, HRDO approved targets module po, pag clinic po natin yung module na yon, ito po yung makikita natin. We have filter fields for unit and for employee. And then, we can also see the list of targets for processing. Yan. So, makikita din po natin na yung IPCR target submitted ay yung mga details ng IPCR target submitted such as the start date and then the end date, kung sino yung employee na nagpasa, and then ano yung current status. Yan. So to process, no, the IPCR target of the admin personnel by HRDO, we have to click the process. Yan. So kanina po, yung action natin sa approve targets ng unit approver ay approve. Ngayon naman po, for HRDO, approve targets module process po yung action natin. Yan. So, again po, for the type of approval na wala po for HRDO yung intermediate approver. Ayan. So, apat na lang po yung type of approver ninyo. Noter, checker, endorser, and then final approver. So, after we click the process po, same naman po yung ano nun yung interface with the approved targets ng unit approvers. So, makikita din po natin sa pinakababa ano yung decision na available sa atin, either note or return to origin. Pag note, mapupush po siya to the next approver. Kapag return to origin, babalik po siya kay admin personnel. And then, required po ang remarks na in returning the IPCR target to the origin or to the admin personnel. Okay po. And then, last one po, last module for the HRDO po ay yung HRDO approval path. Ayan. So, this module will be available na to our HRDO analyst. We can also make this available to the section chief, to the director. Ayan po. So, sa HRDO approval path naman po, we are setting here the approval path of the IPCR targets, received IPCR targets from the units, the approval path of that within HRDO. Ayan. So, most likely po, pare-pareho naman po yung pinagdadaanan ng mga IPCR targets pagdating sa HRDO. Ayan. So, isang setup lang po ito. Isang beses lang po natin to isa-set up. Ayan. And this is it can be customized now depending on the approval flow no of the IPCR targets within HRDO. Ayan po. So dito, pag clinic po natin ito, makikita po natin anong CU siya mag-a-apply, yung HRDO approval path na yon. And then ano yung mga steps, we can add steps here. Kung HRDO analyst, and then HRDO section chief, and then HRDO director, dito po natin yun ilalagay. And then, for the ratings naman po, sa susunod na po ito, pero ganun din po, isa-set din natin yung ratings approval path naman po within HRDO. And then, save and submit lang to record and save the created approval path. Yan. Okay po. So, sige po. Demo po tayo using our test site Heart. So, labas lang po ako dito. Punta lang po ako sa Heart. Yan. Okay. So, I'll be taking up the role of the user role of admin personnel. Ito po. Administrative personnel. So, once I log in no, to Heart or to Puso, sa case niyo po Puso na hindi na po mag-heart. So, admin personnel po, dapat yung nakaset dito na user role. Yung iba po kasing admin personnel natin, meron silang admin staff, may admin officer sila na user role. Pero for setting the IPCR target, since individual po ito, per admin personnel employee po ito eh. So we have to switch role to admin personnel. So kung ganito po yung inyong default, no? Pag login niyo po, naka-HRDO analyst po kayo, kailangan niyo po magpalit ng user role, you just have to click home. And then, dito po, piliin niyo na po kung ano yung
user role na kailangan nyo. So again, admin personnel in setting up the IPCR target. So kung mapapansin po natin, yung mga modules po na available sa admin personnel po natin ay for ano po, no, personal, for individual requests, no? Yan. So specifically request new document, no? We request document for ourselves as an employee. Yung mga ni-request po natin na document, yung mga COE, mga service record, no? It's per employee. Ayan. Kaya po, importante po na may ganito po kayong user role. And then, for the IPCR targets po, ito po yung makikita nyo dapat ng mga modules. The set IPCR targets and then the view IPCR targets. Okay po? So, later on po, magkakaroon po dito ng leave application module. No? So, madadagdagan lang po na madadagdagan ito. So, ang importante po ay makapasok po kayo, no? Makapasok po kayo sa puso, magkaroon po kayo ng account, and magkaroon po kayo ng user role na admin personnel. And so, pwede nyo na po itong i-check ngayon, no? Kung makita nyo po na may kulang doon sa inyong puso account, kindly coordinate, no? Or send this request or ask for the assistance of your HRDO. Alam po nila kung paano po ito i-address. Okay po? Ayan. So, ito po, I am an admin personnel under the OVPA, no? In heart. So, I will submit, no? I will submit my personal targets, no, for the period. My performance targets for the period. So, ayan. So, click ko po noong create target form, hindi ko na po ito kailangang i-fill out, employee. Nahugot na po yan sa puso. So, kung again po, kung hindi po updated yung employee name nyo dito, makiki-request po for it to be updated no, in puso through to your HRDO. Paki-check din po kung tama yung employee number and then yung current designation. So, ito po ano yan dapat? Admin, admin designation po dapat yan. Okay? So, dito po sa rating start date, pwede po na i-type natin yan. 01/01/2026. Yan. So, pwede pong i-type. Pwede din naman po na gamitin natin yung calendar. No? Sa umpisa po, wala pong laman yan. Kasi na-point out po na baka mamali yung mailagay na date. So, better talaga na wala na lang siyang laman para required siyang lamanan. Yan. Tapos yung end date po, ayan. Pwede nating piliin. 30 lang pala. June 30 lang. Ayan. So, naiset na po natin yung rating start and end date. Tama na rin po yung employee number, and current designation po natin. So, punta na po tayo sa second subsection, which is the target setting line items. So, when I click add target line item, so this new row will appear po, no, or will be generated. So row number 1, tapos functional areas. So, by default po, strategic yung nakaset. We just have to modify it, no, depending on the functional area, no, where our target will fall. Yan. So, yan. Tapos, dito po natin ilalagay yung major final output natin. Nakalagay po dito maximum of 1,000 characters. Yan. So, kindly observe na lang, no, kung after submitting or saving as draft, hindi na-save, baka sobra, no, yung sobra tayo sa limit, no, sa character limit dito, kaya hindi tinatanggap ng system. May mga ganong cases po. Yan. Tapos, kunwari po, mahaba na po yung nailagay natin dito, no? Lagay lang po, siguro ito po. Okay. Yan. Yan. So, major final output, encode po natin dito, tapos success indicator, ayan, 100% target, ayan. Tapos, kunwari masyadong mahaba, no, may mga dinagdag ka pa po dito, ganyan. Yan. So, pwede po natin itong palakihin. Yan. Para mas makita po natin yung laman. Okay po. Ayan. So, ito lang po yan. O, yung diagonal po dito. Ayan. Yung triangle po dyan na
hilig po. Yan po yung iyan na natin, itadrag natin. Drag down lang natin para lumaki-laki yung space. Yan. Pero pa-observe na lang po noong limit natin on the number of characters na pwede niyang tanggapin. Okay? Tapos, dito po, ayan. So, meron tayong percent distribution dito na isa-set. And then, yung rating, no, isa-set din po natin yan dito. Ilalagay natin kung saan siya. Quality ba siya? Saan na ba yung rating? Yan, di ko rin po makita dito. QET. Yan. QET. Yan. So, pwedeng multiple. Pwedeng tatlo po yung nakatoggle, dalawa, pero hindi po pwedeng wala. Okay? Kasi po, eto po, hindi po mawawala yung error na ito. Ayan. Ayan. So, ito po yung ano natin, no? Titingnan din po natin. Checker din po natin yan. Pag nawala na po yung mga error dito, ibig sabihin, pwede nating ipasa. Tapos, kung nag-green na rin po ito, pwede na rin po nating ipasa. Ayan. Kumpleto na po siya. Yan. So, lagay lang po natin, 40%. Example. So, ayan, nakita po natin, total percentage equals 40%. We cannot submit this IPCR target yet kasi kulang pa. Tapos, hindi rin po siya pwedeng ma-submit kasi meron tayong row na walang applicable ratings. Yan. So, walang nakatoggle, no? Na rating. At least one po yung kailangan na nakatoggle dito. Q. And then, we add target line item. Ay, sorry. Dito pala. Add target line item. Yan, core. Kunwari lang. Ay, ano pala yon? Core pala to. Core. And then support. Hindi na po natin i-encode lahat. Nasa sample. Pick na lang po tayo dito. Ay. Oopsie. Correct. Yan. Sige, doon na lang. Copy. Okay. Yan. So, gawin po natin kunwari 60% ito. Yan. So, although na-meet po yung 100%, hindi pa rin po mapapasa kasi wala pong applicable rating type na naka-indicate dun sa second row. Yan. So, for example, lahat. Yan. Okay? So, ganito po yung gawin natin. And then, makikita po natin na nawala na po yung ibang message, no? Ang nakalagay, na-retain na lang po dito ay yung total percentage equals 100%, which is the goal. Yan. Dapat 100% po yung total. Yan. So, please serve this as a guide, no, for you in accomplishing the IPCR targets. Yan. So, after po nito, no, okay na po tayo sa subsection 1, subsection 2. Dito na po tayo sa unit approval path. So, for example po, meron pong PMT, approver, si Andrea, yan. Checker, yan. Tapos, yan. We, yan. We have, hello na lang po. Yan, as the final approver. Ayan. So, yung sequence po ng pagkaka-declare dito ng approvers, yun din po yung sequence kung paano po niya ipapasa-pasa yung IPCR target, no? Mauuna po munang pupunta ito kay Sir Lagria, and then final approver po natin ay si Sir Halaw, no? Yan. So, kanina po, no, kailangan may at least one final approver po tayo dun sa approval path natin. So, again, i-request po natin yung ating mga admin staff, no, yung mga unit approvers natin to check no, kung kumpleto po yung approvers na nailagay ng ating admin personnel. Tapos, pwede nyo na rin po i-standardize, no, since within the unit, iisa naman po yung unit approval path. You can also standardize ano po ba yung type of approval ni PMT, yan. Ano po ba yung type of approval ni admin officer, ganyan. Basta ang importante po, sa dulo po, you have your final approver, no? Ayan. Okay? So,
dito po, no, satisfy na po natin yung mga requirements ng ating IPCR target setting. So we can now proceed to saving this as draft, save as draft, and then we will be led to the IDP attachment uploading. Sorry po. Okay po. So, dito po, again, sa IDP attachment, makiki-attach po noong previous performance evaluation result. So, ang option lang po dito ay select files. Test IDP lang po muna yung i-upload ko. Yan. You can download it and then delete it, no? Yan po yung mga available actions for our IDP uploading. Attachment pala. Yan. So, okay na po na nag-green na po yung save and submit. Ibig sabihin yung mga required na mga content ng ating target, IPCR target ay nandun na po no, sa ating IPCR target form. So, we can now save and submit this one. So, we expect this to be received no, by our unit approver. Yan. Pwedeng PMT. Yan. O kaya naman ang unit head, okay, as the final approver, and then save and submit. Close and return. Okay po. So, dito po, no, makikita lang po natin sa set IPCR targets, lahat lang po ng draft natin. No? Sa set IPCR targets, lahat lang po ng draft yung makikita natin. Kung gusto po nating makita lahat, no, ng nagawa natin, dito po tayo pupunta sa View IPCR. Yan. So, ito po yung nagawa natin kanina, view na IPCR target, number 36. So, ito po, no, makikinote po yung target header ID. Yan, very important po yan. Yan po yung reference number ng mga ginagawa po natin na IPCR target. Yan. So, number 36, andito po yung target, start date and end date. Ano yung current status niya for unit approval, and then, kailan siya na-modify, last modified, and then we can view the content. So, when we view the content, ito din po yung diniscuss natin kanina. Ano yung current status niya? Ayan, employee information, the rating period, the target line items, no? In the IPCR target. Yeah. Yan, core support, and then 100% QET. Tapos, unit approval path, and then the IDP attachment, we can download it from the View IPCR target module din po, and then the document history. Ayan. Okay po. So, that's for the setting. No? Set IPCR and View IPCR targets. So, punta naman po tayo ngayon sa approver. No? So, number 36 po yun. So, I will be taking up the role of the PMT, chair or committee, chair or member. Yan. So, as PMT chair or member, no, I have the access to the modules, approved targets, and view targets, no, for IPCR targets. Ayan lang po yung maa-access niya na modules. So, ang magagawa lang po niya using this user rule ay approve targets and then view IPCR targets. So, approve targets po tayo. Ito po yung ginawa natin kanina. Ayan. So, as PMT chair or member, no, we will be evaluating with the committee, no, yung set IPCR target. And then, pag nakapag-evaluate na, meron ng decision, si PMT committee, they can submit their decision no, through the approved target module. Yan. So, pwede din po nila itong gamitin as reference no, in evaluating the IPCR targets. Kasi kita din naman po dito, pwede din po yung view. No? Yan. So, pwede po nila ditong ma-download yung IDP document and then the document history, ano na yung pinagdaanan, and then, ayan. Dito po sa option, ay sa subsection na ito, you have the approval option. So, dito po natin i-submit yung ating decision. So, di ba, na-set po natin si
Lagria as PMT chair or member as checker of the IPCR target. Kaya dito po sa decision na available sa kanya, check or return to origin lang po. Ayun po ang kaibahan. Ano po? So again po, kindly, siguro standardize na lang within the unit, ano po ba yung ibibigay na type of approval doon sa mga pagdadaanan po ng IPCR targets ng mga admin personnel po natin para uniform naman po no, within the unit, hindi po pa iba-iba. Hindi, para hindi rin po malito yung ating mga unit approvers. Ano, bakit dito sa admin personnel na to, nag-check ako, tapos dito, ni-note ko lang, no? Yun lang yung naging decision, ganyan-ganyan. Okay po? So, either we can submit a decision of check kung wala po tayong ipapa-revise or return to origin draft. Yan. Kung may mga ipapa-edit po tayo sa IPCR target ng admin personnel. Pero make sure po na, kasi required field po itong remarks when we are returning this to origin, pakilagay po dito sa core. Change the distribution or or add QA function. Ganyan. Kasi may move po na i-add talaga, no? I-reflect sa IPCR target yung mga QA functions po ng ating admin personnel. Ayan po. So, ayun. So, pwede po ito maging remarks. So, para pag sinave decision po natin, sige po, ito-try po natin ha. Save decision, close, and return to the main. Okay. So, ano pong magiging itsura sa ating admin personnel? So, si admin personnel, pag ibinalik po sa kanya, ay, wait lang. Pag ibinalik po sa kanya, makikita niya po dapat yung remarks. Tapos, siya po yung mag-edit po nun. Admin personnel. So, set. Dito po natin yan makikita. Yan. So, ito po, binalik po ni PMT, chair. Kasi, kailangan daw i-add yung QA function. Ganyan. So, teka lang po. Balikan po natin, ha? Edit. Okay. So, gagawin na lang po namin available yung remarks. Yan. So, once na maibalik po, punta muna po ako sa view. Yan. Ano po ba yung naging remarks? Yan. Ito po. So, importante po na may remarks pag binabalik para ma-document po sa system bakit binalik. Para next time po, ma-note na rin, no, at hindi na, para maiwasan na yung reason na yun ng pagbabalik sa susunod na cycle. Ayan po. So, in changing po, no, in revising, pupunta po tayo sa set IPCR. Ayan. Edit. So, dito lang po tayo pwedeng mag-edit ng mga IPCR targets po natin. So, lagay na lang po natin support QA function. Ganyan. Ayan, tapos, ay, ako po. Naku, mali. Wait lang. Hindi pala. Ano siya, insert. Dito po pala ako. Sorry about that. Support. So, syempre po, kailangan din nating baguhin yung percent distribution. Yan, for support. Siguro, bigyan natin ng 50, tapos bibigyan natin to ng 10%, ganyan. Tapos, kailangan din po ng ganito. Yan. So, ganun po pag magpapa-revise ng IPCR target, no? Kahit sino pong unit approver, pwede po siyang mag-return to origin, return to admin personnel. Pero, kailangan lang po talaga na naka-indicate ano yung babaguhin. Or pwede din po na may pag-uusap na po sila, i-reflect na lang po doon yung naging discussion. Ano po? Ayan. So, balik lang po tayo as approver. Okay po. So, punta lang po ako as PMT.
Yan, tapos punta po ako ngayon sa approved targets ulit. Yan, so nai-resubmit na po, no, na-revise na po ng ating admin personnel base sa ating naging comment. So we can now approve it. Yan, so makikita naman po natin dito, ano ba yung naging history, no? Document history. Kailan siya binalik, sino ang nagbalik, kailan ulit siya naipasa. Okay? So, check, test. Pero hindi po required ang remarks pag mga check, ganyan. Check, decision, endorse decision, ayan. Optional po yan. Pag mag-return to origin lang po. So, save decision, close. Okay? So, naka-final approver na po, which is Sir Rex. Ito. Ayan. Ano lang po yun. Tapos, ito po, pupunta lang po tayo sa approved targets. Yan. So, within the unit pa rin po, no, ina-approve yung IPCR targets. Kaya, approved targets module po yung ginagamit natin. Yan. So, ito po, no, nakita naman po natin na ang bilis po, nagre-reflect agad, no. Pag pinasa po natin, pumapasok po agad yan sa account ng ating approver. So, approve. Tapos, since final approval na po ito, approve na po yung decision. Hindi na po check, hindi note, endorse. So, again po, depende po yun sa type of approval na isinet natin during the submission of the targets, IPCR targets. Okay po? Yan. So, when we approve, yan, save decision. Close. Yan. So, anytime po pwede nating ma-view, no, yung status. Ayan. So, we just have to use the view IPCR targets module, no, para makita natin ano na po bang status nitong ipinasa ko, number 36. So, mahalaga po na ino-note po natin ano po yung ID, target header ID. Yan, para mas madali po nating matrace. For HRDO approval na po siya. So, when we view it, no, for HRDO approval for endorsement by HRDO analyst. So, naka-HRDO na po. Again po, no, pag final approver, ang next na po nun, HRDO. No? Tatawid na po from our unit to HRDO na. Kapag intermediate approver, within the unit pa rin po yung routing. No? Yan, sa viewing, ito po. So, makikinote po, no, dapat po tama din yung user role na gagamitin natin in acting on the IPCR targets. Kasi po, magre-reflect po yan dito. So, meron po tayong director na faculty member talaga, di ba? Pero dapat po, kapag mag-approve sila ng IPCR target, ito po yung user role na gagamitin nila as admin office head or as director po nung unit, no? Not as faculty member. No? Pero makokontrol naman po natin yan eh. I-guide lang po natin sila kasi again po, as faculty member, wait lang po, log out lang po ako. So as faculty member po, limited po yung modules na available sa akin. Yan. Ito lang po, yung modules. So, kung kailangan pong i-approve ni director yung inyong IPCR target, dapat po tama yung user role kasi nagiging available po yung module depende sa user role. Ano? So, kung siya ay yan. So, as VP, no, magiging available sa kanya yung approved targets module. Pero as faculty member, wala po yung module na yun sa kanya. Okay? So, para ma-secure din po natin na tama or authorized personnel lang po yung makaka-access sa mga modules na ito. Okay po? So, okay po. So, nasa ano na po tayo? HRDO analyst na po. Okay? So, si HRDO naman po, ang kanyang module na gagamitin para mag-approve ng target ay HRDO approved targets. So, iba na po to sa approved targets lang kanina na module na ginagamit ng ating unit approvers. Okay po. So, makikinote na lang po sa ating HRDO na naandito po. Although, nai-discuss na rin naman po natin ito noong Wednesday, ano po. So,
ang gagamitin po nating module to approve or to evaluate yung ating IPCR targets ng admin personnel ay HRDO approved targets module. So makikita na po natin yan dito, ano yung status, current status, and then sino po yung owner, yung nagpasa, tapos ano yung target and end date. And then when we click process, process po yung inyong makikitang action dito. Same po yung interface with the approved targets module, no? Parehong-pareho po. Pero yung approval options po, again, nakadepende din po sa isa-set natin. Kung tayo po ay endorser, o kaya naman po ay checker nung IPCR target. Yan. So, again po na pag si HRDO analyst ni-return to origin po, required po yung remarks. Tapos, papasok po ito sa account ulit ng admin personnel. And then, pag ipinasa po ng admin personnel, mag-route through, go through approvals po ulit siya within the unit and then papunta kay HRDO. Okay po. So, as recommended po, no, within the unit, i-check na rin po talaga natin yung targets. Ano? So, ayan. Endorse lang po natin and then save decision, close, and return to main. Tapos, as HRDO, division chief ata, approve. Ayun, si 36. Process lang po natin na hanggang dulo. So, makikita naman po dito yung document history. Okay, and then si final po na approver ay si HRDO director. Yan. Okay, so 36. So, instead of endorse, approve. Apa. Wala lang talagang intermediate approver sa approver type ng HRDO po. Okay, close and return to me. Okay po. So, as an admin personnel, no, makikita ko na po yung aking IPCR target. Yan. Tapos, approved or for ratings entry. Ayan. And then, when we click view, ito po yung content. Wala pong nagbago dyan kahit na dumaan po yan sa processing. Ayan. Tapos, makikita lang po natin yung document history. We can still download, no, the IDP attachment, but we cannot revise the attached document. Ayan po. And then, for the last na po, no, HRDO path na lang po. For HRDO na po ito. Yan. So, ito po yung nakaset up sa UPSA. So, ayan, UPSA. Tapos, ito po yung steps. So, nakadepende po yan sa kung anong role po yung nagpo-process. Yung iba po kasi HRDO processor, yung iba analyst. So, nakadepende po yan sa CU. Ano po? Tapos, ito po yung unang pagdadaanan, analyst, and then division chief, and then director. And then, dito po isi-set yung type of approval. Kung noter, endorser, final approver, or checker, wala pong intermediate approver. And then, we can add yan. Excuse me. We can also reorganize this. Ay, ayan. Okay na po ulit. Okay po. And then kapag na-set up na po yon, na-revise na as needed, we save and submit lang po. And it will be applied to all IPCR targets na that will be processed by HRDO. Yan. So, mayroon din si module po in viewing. Excuse me. Ay, di pala naka-tag. Oops. View. Okay. Ayan po. So, view IPCR targets lang po. Gagamitin ng lahat for in viewing, no, the submitted IPCR target. Okay po. So, yun po yung demo natin, no, using the test site. And hopefully po, you're able to learn, no, somehow, even though hindi pa hands-on, kung paano po gagamitin yung mga modules in setting and in approving or evaluating your IPCR targets, no.